Hello mga mare, magandang gabi sa inyong lahat. Yun. Maraming lumilipad dito. Kung ano-ano. Bat yata yun. Bat ako. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome ulit sa Mare Vlogs. Maraming salamat sa panonood nyo sa akin. Thank you. Napakarami ko nang nagawang videos at natutuwa naman ako dahil pinapanood nyo naman maraming views. Kaya thank you. So, ibig sabihin, meron akong dahilan para gawin ng mga bagay na to, no? So, ngayong gabi pag-uusapan natin. Adulting na naman. Tungkol naman to sa pagbabayad ng real property tax or amilyar. Sige, pag-usapan natin pagkatapos nitong aking intro. Mga mare, ito na. So, ano nga ba itong amilyar or real property tax? Siyempre, ito yung mga kailangan nating bayaran, di ba? Ating obligasyon sa lugar kung saan nandun yung ating mga properties. Wow, properties, sana properties, no? Ito kasi sa akin, nag-iisa. Iisa pa lang talaga. So, pero siyempre, ang lagi naman nating goal, di ba? Magtrabaho at gawin ng lahat para matupad natin yung mga pangarap natin para sa pamilya. So, isa to sa mga pangarap na yun. By the way, hindi ko to sinishare para yabang sa inyo kasi wala akong ipagyayabang. Wala talaga. Ito ay mula sa pagsisikap, patuloy na pagsisikap naming mag-asawa para mabayaran namin. Kasi syempre naka-bank loan siya, di ba? So, yun, medyo matagal-tagal pa ang bubuunin namin pero syempre yun yung pilit namin na ginagampanan, pilit namin ginagawa para sa mga anak namin. Kasi syempre magandang pamana to sa kanila, no? Syempre bukod sa pag-aaral, kahit paano merong bahay o merong property na maibibigay tayo sa ating mga anak pagdating ng panahon. So anyway, first time kasi naming property owner. Honestly, ang sarap sa pakiramdam kapag nakatanggap ng titulo nung nabili mong property. Nakakatuwa kasi parang wow, finally meron ka ng something na nasa pangalan mo. Pero syempre kaakibat nun o kasama nun, merong mga responsibilidad na kailangan natin gawin, di ba? Or kailangan natin bayaran. So isa doon yung amilyar or yung real property tax or RPT. So unang-una, backtrack tayo. August 2018, na turnover sa amin itong unit. So ito ay nasa Pasig City, tsaka ang developer namin ay Philinvestland. 32 square meters na 2 bedrooms na condominium. So maganda yung lugar, sulit na sulit naman yung nakuha naming property na to, kaya sobrang happy kami. So ayun, August 2018 na turnover sa amin yung unit. Tapos syempre by then hindi pa naman kaagad-agad maisasalin sa amin yung titulo nung property. Kasi syempre, di ba, iba bank loan mo yun. Tapos, it takes time talaga. So, until nga nakalimutan ko na siya. At hindi ko na na-follow up sa developer. At naalala ko lang siya i-follow up 2021 na. So, 2018 until 2021. Di ba, ang tagal. So, yun na nga. 2021, I follow up Philinvestland. Tapos nagbigay naman sila sa akin ng kopya ng titulo. So sobrang saya at saka tax declaration. So syempre kaakibat nun, alam ko naman na kailangan na mabayad talaga ng real property tax. Pero paano? Hindi ko alam kung paano. So tinanong ko yung developer, yung isang opisina sa Philinvest, at sinabi nga nila na 2019 to 2020, sila muna yung nagbayad ng RPT. Tapos, may darating daw sa amin na statement from Pasig. November 2021, naka-receive kami ng statement from Pasig City Hall at kailangan naming magbayad ng 3,770 pesos. So, okay, sige. Tanggap ko na, kailangan ko magbayad nun. At lumipas ang panahon, syempre nakalimutan ko na naman siya, di ba? Hindi ko siya binayaran. So, nagkaroon ng penalty ang lola niya. So, papakita ko sa inyo mamaya kung magkano yung aking binayaran na
total. Nag-email ako sa Filinvest kung magkano pa yung kailangan kong bayaran sa kanila kasi syempre utang ko yun, 'di ba? Parang kumbaga utang namin yun dahil sila nga yung nagbayad ng 2019 at 2020 na RPT ng property namin. So ito yung total na kailangan kong bayaran sa Filinvest. Yan. So binayaran ko na rin siya eventually. So pag ganon, syempre makikipag-ugnayan kayo dun sa inyong developer para ibigay sa inyo kung magkano pa yung kailangan yung bayaran, yung parang pinaka-statement. So yan, binayaran ko na rin siya. Ang bigat, bes. Mga Mars, di ba? So yan, binayaran namin sa City Hall. Binayaran namin sa City Hall ay hindi 3,770. So, kasi nga may penalty na siya. Tapos, kinover na rin nila yung Q1 to Q4 2022. So, ibig sabihin, bayad na yun. Yeah. Diba? So, eto yung total na binayaran namin sa Pasig City Hall. And then, so, hi, thank you, Lord. Bayad na kami sa Q1 to Q4 ng 2019, 2020, 2021, saka 2022. So, ang pinaka-total na binayaran ko ay para sa 4 na taon. Diba? Grabe. Safe to say na para sa ganitong kaliit na property sa Pasig City, ang kailangan mo na bayaran na real property tax ay yearly yan. Another thing pala kung bakit kami nagbayad personally sa Pasig City Hall Annex, kasi hindi ko magawa or hindi ko ma-set up yung account ko sa website ng Pasig City para dun sa mga online payments. So, I'm not really sure why. Nilalagay ko naman yung mga tamang detalye na hinihingi. Pero kasi meron dun parang number or official receipt number of the last transaction made. Basta parang ganyan. So, nilalagay ko dun yung binigay sa akin ng Filinvest Land, nung aming developer. So, nilalagay ko doon yung OR number ng binayaran nila. Hindi siya tinatanggap. So, hindi ko ma-set up yung account. Kaya, nagbayad na lang kami personal. Tsaka nagtanong-tanong din ako dito within our community. Ganun nga, yung mga first time din na magbabayad ng RPT, hindi sila makabayad online. So, you really have to go doon sa munisipyo or doon sa City Hall para magbayad. Pero, yun lang yung tip ko sa inyo. Syempre, kung bago kayo pumunta personal, i-check nyo muna yung website. Baka naman umubra doon sa City Hall or doon sa munisipyo na pagbabayaran nyo. Para syempre, di ba, para hassle-free, para hindi nyo na kailangan pumunta ng physical doon sa pagbabayaran. So, anyway, yun lang naman. Pero moving forward, sabi naman ng mga kapitbahay ko dito, nakapagbayad na sila online. So, gagawa lang ako ng account sa Pasig City na website. So, yun. So, yan. Bakit ko ba sinishare itong mga bagay-bagay na to? Para lalo dun sa mga first time na property owners na katulad ko. Ayun nga, kasi syempre kailangan natin ito paglaanan ng pera. Syempre, ibabudget natin to. Isasama na pala natin to sa budget every year. No, itong RPT, kasama doon ang MRI or Mortgage Redemption Insurance, nung pinaka-property mo, fire insurance, syempre, so yearly din yun, diba, na kailangan bayaran. So ito, dagdag pa pala itong real property tax or amilyar, which is, syempre, obligasyon naman natin. At saka, ayun nga, ang masaya doon, syempre, diba, nagbabayad ka ng tax mo sa lugar kung saan nakatirik, kung saan nakalagak o saan yung property mo o yung pag-aari mo. So, yun, na nakatulong ako, lalong-lalo na dun nga sa mga first-time homeowners. So, if I were you, please check with your admin, with your developer, kung meron man, kasi syempre kung mga subdivisions, di ba? I'm sure meron yan, at saka sa munisipyo. Yun. So, pwede kayong magtanong doon. So, syempre, as we say, different strokes for different folks. Ito yung experience ko. So, sana makatulong sa inyo. At sana maging gabay nyo kahit paano. Kasi,
na kailangan natin magbayad ng tax, yan ay ating obligasyon, kaya gawin natin. At para kay Mayor Vivico, Mayor, bikini men. So, I'm sure meron niyang mga discounts or promos. Yes, sa bagong taon. Kaya aabangan ko yun. Kasi pag nagbayad ka ng early, may discount yan. So, ganyan yung mga ginagawa ng mga LGUs para yun nga, maka-encourage sila na magbayad yung mga tao ng RPT or ng Anubiar. Kaya, maraming salamat mga mare sa panonood. Palagi kayong mag-iingat at God bless you all. Thank you very much. Please don't forget to like, share, and subscribe. Mag-comment kayo kung ano mga tanong nyo at I will try to answer as soon as possible. So sana makita ko yung notifications nung comments. So yan. Bye mga mare!